Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Ang pagkakaroon ng emosyon ay natural yan. Normal lang yan sa ating mga tao. Alam nyo kung ano ang di normal? Yung kawalan mo ng kontrol. Yung tipong hindi mo na makontrol yung emosyon mo. Kahit marami ng taong nawala, marami ng bagay na naglaho, marami ka nang nasaktan, marami ka nang nasira, marami nang naapektuhan pero hanggang ngayon hindi mo pa rin makontrol kung ano ang dapat mong gawin o kontrolin sa sarili mo, which is yung emotions mo. Kaso nga, since hindi mo alam na ang emosyon pala nag-i-exist sa lahat ng tao. At ang buong akala mo, paniniwala mo ikaw lang ang nakakaramdam nito. O kung ano man itong nararamdaman mo sa mga oras na to ay ikaw lang ang nakakaranas. Kaya instead na gamitan mo ng logic at reason ang iyong mga desisyon sa buhay, lalo na ang iyong mga reaksyon, ang madalas na kalabasan o basihan ng iyong mga resulta ay ang iyong emosyon. Which is wrong. Right? So, yata example. Ito, madalas natin ito nakikita kahit sa mga pelikula, di ba? Yung isang mayamang ama, di ba? Isang big time na ama na merong bahay, kotse, isang mayaman, di ba? May ari ng kumpanya, di ba? Na sobrang busy sa trabaho, sobrang daming responsibilities, sobrang stressful yung trabaho niya, okay? At meron siyang pamilya. Na sa tuwing uuwi siya sa pamilya niya, dahil sa dami ng pinagdadaanan niya, nagagawa niyang maglabas ng steam o mag-lash out sa pamilya niya. Ultimong pati sa asawa niya, sa mga anak niya, lahat, pati mga katulong, di ba? Bakit? Dahil ngayon sa emosyon niya, dahil hindi niya alam kung paano kukontrolin yung emosyon niya, di ba? Kaya ang ginagawa na lang niya, nahayaan lang niya palagi na maghari yung emosyon na yun sa loob ng dibdib niya, di ba? Kaya ngayon, tuwing merong mga bagay na magsisindi ng mitya niya para sumabog yung emosyon na yun na nasa dibdib niya na hindi niya naman talaga nagagawang solusyonan. Matter of fact, nakakasama pa nga sa kanya at sa mga taong nasa paligid niya. Yung pag nasindihan ngayon yun, yung naipon na yun, sasabog yun. Sasabog yun. Yun yung sinasabi natin madalas na di na ako nakapagpigil Yung hindi ko na kinaya Yun yung mga ganun, yung nagdilim na yung paningin ko di ba? Yung ganun. Yun. Ang tawag doon, accumulated anger. Yun. Naipon na galit. Bagay na madalas natin maranasan sa relationship, di ba? O kaya sa inyo, pagkakaroon ng pamilya, bakit? Dahil, hindi lang naman dahil doon sa relasyon. Hindi lang dahil yun doon. Pati na rin yun dun sa mga bagay na pinagdaanan mo. Simula pa noon, ngayon, at mga haharapin mo pa. So, dami na sa utak mo noon. Siksika na yun. Unfortunately, nga lang, sa partner mo, ba?
pag siya na yung kaharap mo, at since siya yung madalas na kasama mo at nakakaharap mo, at madalas din makapag-trigger nung apoy na yon na maisisindi sa mitya, diba? Since siya yung madalas mong kasama, siya ngayon yung nasisigawan mo, siya ngayon yung naaway mo, siya ngayon yung napagbubuhatan mo na, siya ngayon yung napaglalabasan mo ng frustrations mo, right? Imbis na hindi sana siya makakasalo. Kasi hindi niya maiintindihan yun. Bakit? Dahil lang, alam lang niya, dating sa kanya nun, hindi siya espesyal. Dahil hindi niya nagawang, dahil may nagawa ba siyang mali, o may kulang ba sa kanya. Kukwestiyonin niya yung sarili niya ngayon. Sa pagiging, questionin yung sarili niya ngayon dahil sa pinakita mo sa kanyang treatment. Dahil sinigawan mo siya, inaaway mo siya. Ayan. Hanggang sa makikita niya na yung sarili niya na parang wala na siya nakikitang future sa'yo. Bakit? Dahil madalas mo siyang ganunin. O dahil nagaganon mo siya. Right? Nang hindi mo naman sinasadya. Kaso nga ang problema nga kasi, hindi mo makontrol yung emosyon mo. Kaya ngayon, kahit ayaw mo talagang gawin yun, dahil alam mo gano'ng ka-importante sa yung tao, nagagawa mo tuloy. Kaya, importante na bago ka magsama ng tao sa buhay mo, o magbuo ng pamilya mo, kahit magkaroon lang ng relasyon, importante na alamin mo muna kung ano ang emosyon. Aralin mo muna paano ito kontrolin. Alamin mo kung ano mga dapat gawin. Para hindi ka makakadamay ng ibang tao. Hindi mo sila masasaktan dahil lang sa mga pagkakamali mo. Dahil sa oras na magkaroon ka ng pagkakamali, lalo na sa mga desisyon mo, hindi mo na ito ulit magbabalik. Maaaring magawa mo ng solusyon, pero hindi na yun yung dapat na, yung nararapat na mangyayari sana. Dahil lang sa isang pagkakamali. Kaya dapat matuto kang gumamit ng reason at logic pagdating sa mga decision making mo. Dahil gaya ng madalas kong sinasabi sa inyo guys, napaka-importante ng decision making. Dahil isang maling desisyon mo lang, maapektuhan ang buong buhay mo. Lahat. Apektado. Pera, relationship, lahat. Kaya dapat marunong ka magdesisyon. Dahil alam ko naman lahat tayo ipinanganak na marunong gumawa ng tamang desisyon, pero dahil sa emosyon, dyan tayo tinitis. Diyan mo nahihiwalay kung sino talaga ang magaling sa hindi. Kaso ang problema, hindi naman lahat tayo matututo kung hindi mo na natin mararanasan. Kaya nga pag naranasan nyo na, matuto na kayo. Okay? At ang tamang way lang naman para hawakan ng emosyon, hindi yung i-ignore mo, o yung hindi mo papansinin, tapos kung papansinin mo man, ilalabas mo na porque nakakaramdam ka ng galit ngayon, ang aawayin mo yung asawa mo. Ang aawayin mo yung partner mo, aawayin mo yung anak mo. Hindi ganoon. Kung nakakaramdam ka ng frustration ngayon, tapos kahit ang nag-trigger pa noon ay yung asawa mo, huwag mo sa kanya ibuhos yun. O kaya, ang dapat mong gawin, kung pagod ka na, at frustrated ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, bago pa mangyari sa inyo ng asawa mo, at sa kanya mo ito mailabas, ang dapat mong gawin, ay maghanap ka na ng ibang mga activities na pwede mong ilabas yung emosyon mo. Kasi pag nalulungkot ka o galit ka, ilabas mo na yun, yung galit na yun, ilabas mo yung steam. Ilabas mo yung steam sa mga, let's say, pwedeng, kung galit ka, maghanap ka, pumasok ka ng, mag-gym ka, buhos, lahat, buhos, buhat, di ba? Push-ups, yeah, yun. Mga bagay na pwedeng gawin. O kaya, mag-boxing ka, doon mo lahat ilabas. Para masisigurado mo na tuwing, bago ka papasok ng kwarto ng bahay ninyo, wala na lahat yung galit na yan. Dahil kailangan mo maisip na yung mga taong nasa sa loob ng bahay, o bago ka pumasok sa loob ng bahay na yun. Dahil kailangan mo isipin na lahat ng mga tao na nandoon sa bahay na yun ay importante sa buhay mo, at dapat mong alagaan ang sarili nilang pakiramdam. Dahil kung ang inyong sariling emosyon ay makakaapekto sa mga tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, para may problema sa'yo, kailangan mo ayusin yun. Dahil sa buhay na ito, o sa mundo, ang tinuturo sa atin ay kung paano mamuhay ng sama-sama, hindi nag-iisa. Palagaan mo ang mga kasama mo, mahalin mo ang mga nagmamahal sa'yo, dahil pwede itong mawala dahil lang sa isang maling desisyon.
Kaya wag mo ignore ang emosyon mo. Kung kailangan pumunta sa doktor para matulungan ka, gawin mo. Okay? Pero ang number one thing lang talaga is not to ignore your emotions. Hayaan mo siya. Ilabas mo siya ng tamang way. Like yung mga basketball player, di ba? Pag nagiinit na sila habang nasa NBA, anong ginagawa nila? Para ilabas yung steam nila, di ba? Minsan parang nag-aaway na. Pero naglalabas lang ng steam yun. Isa, yung mga player, di ba? Naglalabas ng power nila, di ba? Naglalabas ng frustrations nila. Di ba? Ganun dapat. Maghanap kayo ng best way para mailabas yung mga frustrations ninyo. Lalo na ngayon. Ngayong COVID-19, ngayong pandemic, ang dami na sa atin ang nagiging emotional, lalo na yung mga nasa breakup, tapos walang trabaho, walang mapuntahan, walang makain, puro emotional na kayo. Kailangan nyo maghanap ng malalabasan ninyo ng steam. Kung saan kayo pwedeng malibang. Kung nalulungkot ka ngayon, maghanap ka ng pwedeng paglabasan ng lungkot mo. Para hindi mo sa mga mahal mo sa buhay na ilalabas ito. Dahil kung sa kanila mo ito magagawa, maaari silang mawala. Gusto mo ba yun? Dahil lang sa kakulangan mo sa kaalaman. Hindi mo pwedeng i-repress ang iyong emosyon. Kailangan mo siyang pakawalan dahil natural to. Pero dapat mong matutunan kung paano to pakawalan ng tama. Yung walang madadamay. Yung walang masasaktan. Para hindi mo ma-erase yung bagay na mawala ito sa'yo. Kailangan matuto ka. Alamin mo kung paano huwakan yung emosyon mo. Kilala mo yung sarili mo. Di ba? Kung nalulungkot ka ngayon, maghanap ka ng bagay kung saan ka pwede maging masaya. Hindi yung i-repress mo, hindi yung pipigilan mo. Pag pinigilan mo yan, lalo yan sa sabog. Isang malakas na eksplosyon talaga yan. Okay? Kaysa masigaw mo sa anak mo, masigaw mo sa asawa mo. Control your emotions. Sobrang importante niyan. Matuto kayo kung paano gawin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanapin yung grind at purpose niyo para maging busy kayo. At kahit na hindi naman sinabi kong maging busy at mag-grind at purpose kayo, mag-focus kayo dyan. Buong buhay ninyo, doon na ninyo ibubuhos. Kaya nga tinuturuan kayo paano mambabae, paano makipag-date, di ba? Paano makipagkilala, magkaroon ng social life of abundance. Bakit? Dahil gusto ko magkaroon kayo ng life. Para hindi kayo maging emotional, hindi kayo ma-frustrate, hindi kayo maging hot-headed. Ako, napakalayo ko na maging emotional pa ulit. Sa dami ng nangyari sa buhay ko, sa dami ng nawala sa akin, sa dami ng sakit na naramdaman ko, wala na sa akin yung pagiging emotional. Kung ano man yung nakikita ninyo dito sa mga videos ko sa channel na to, kung mukha man akong emotional sa mga videos ko, yun ay dahil nandun ako sa moment na yun. Para maramdaman ninyo na minsan ko, o makita ninyo na minsan ko rin dinanas sa mga dinanas ninyo. At kasama niyo ako doon. Kaya naiintindihan ko kayo. Dahil yun ang gusto kong makita ninyo. Gusto kong makita ninyo ng emosyon ay controllable. Controllable yan. Kung kaya kong baguhin ang emosyon ko pag umaharap ako sa inyo, o kahit kaninong tao, kakayanin mo rin. Ang kailangan mo lang gawin, iintindihin ito. Maintindihan mo na lahat tayo ay nakakaramdam ng lungkot, saya, takot, panik, lahat. Lahat tayo. Pero kung alam mo lang kung paano ito kontrolin, way na tinuro ko sa inyo, huwag niyong i-repress. Huwag niyong alamin ninyo, i-acknowledge ninyo na meron talaga kayong emosyon. Kung nalulungkot ka ngayon, i-acknowledge mo na malungkot ka. Tapos hanapan mo ng solusyon. Pakasaya ka. Mag-date ka. Ba? O kaya, kain ka sa labas. Kain ka ng masarap. Pasyal mo yung sarili mo. Ganun lang yun. Emosyon mo lang yan sa moment na yan. Kaya nga minsan, di ba, malungkot ka, na-miss mo yung ex mo, tapos maya-maya, hindi na. Nakafocus ka na ulit sa ginagawa mo. Bakit? Kasi yun lang yung emosyon mo ng oras na yun. Emosyon lang yan. Madali lang yan kontrolin. Basta alamin mo lang kung paano, i-acknowledge mo na meron ka niyan, para malaman mo kung anong emosyon ang kinakailangan mong ilabas at kailangan mong magkaroon. Okay? So kung malungkot ka, pakasaya ka.
Labas mo yung frustration mo, pwedeng mag-boxing ka, pagsuntukan ka ang gusto mo, di ba? Pero yan lang ang pagkontrol ng emosyon. Kung natatakot ka, lumabas ka muna, tapos labas mo yung takot mo. Pagka hindi ka natakot, tsaka mo gawin ulit yung gagawin mo. Kailangan mo magkaroon ng inner peace. Inner peace. Kailangan mo yan. Para makontrol mo yung emosyon mo. Okay? Kailangan maging kalmado ka, maging stoic ka. Kontrolin mo lang yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Emosyon mo, sarili mo, kaya mong kontrolin yan. Pero yung mga bagay na nasa paligid mo, hindi mo makokontrol yan. Kahit yung ex mo, sarili mo lang ang makokontrol mo. Kaya matuto ka, lalo na ngayong pandemic. Kailangan mong mag-survive. Kailangan mag-survive ng pamilya mo. Kailangan mong mag-survive bilang tao. Kailangan nating mag-survive bilang mga tao. Bilang mga human being. Kailangan matuto ka kung papaano mag-adapt sa sitwasyon. Okay? Kaya matuto ka kung paano kontrolin ang emosyon dahil napaka-importante niyan. Dahil kung makakaapekto ang isang bagay o isang problema na hindi mo sinusolusyonan sa karamihan, kung ito ay makakaapekto sa karamihan, ang isang bagay na hindi mo masolusyonan sa sarili mo, pare, may problema sa'yo. Kailangan ayusin mo yan. Dahil kapag hindi mo inayos yan, unti-unti kaming mauubos. Mawawalan ng gana sa'yo. Hindi ka makaka-move on at mamamatay kang mahirap ng nag-iisa sa buhay mo. Trust me, man. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.